Yo! What's up mga kasignal? Magandang araw! Ikaw ba isang newbie trader na naghahanap ng guidance on your crypto trading journey? Well, you're here at the right place and at the right time. In front of you are the common terminologies na ginagamit sa crypto trading. Not only on crypto trading but sa other markets like sa forex, but here let's discuss what particularly these terms mean in crypto. So, market bias first, dito sa market bias. Don't worry, ituturo ko ito ng Tagalog. So let's go dito sa market bias again. It's just yung movement ng market pataas or pababa. So it's either bullish or bearish. Bullish kung pataas, and then bearish naman kung pababa. Yun lang yun. As to why, bullish kasi it is believed na yung bull, kung meron siyang kaaway, is sinusungay niya pataas. And bear naman is kung merong kaaway yung bear, is dinadaganan niya or ini-strike niya ng claw or paw niya pababa. So kaya siya pababa, bearish. Alright, ganun lang kasimple. Next is the account size. Account size is just simply yung laman ng wallet mo, laman ng account mo, ng portfolio. So it can be real or paper account, right? Paper means hindi ka nagtitrade ng real money. Luckily, si TradingView, itong nasa screen ninyo ngayon, this is a TradingView app, desktop app. Meron dito yung connection or tinatawag nating paper trading. Just go dito lang sa lower right ng screen nyo, click yung arrow up, and then go to the trading panel, and then yan yung paper trading. Just click mo lang yan, and then pwede mo nang simulang mag-trade nang walang totoong pera. Alright, pwede ka nang mag-buy or sell or long or short na walang pera, na hindi nagre-register sa kahit anong exchange. Alright, so minimize ko lang to. Next is the position. Position is yung kung meron ka ng pinasok na market, it's either nag-buy or sell ka, but for the purpose of this crypto trading terminologies, ang position natin dito is long or short, kasi what I am trading or what we are trading is the futures market or the derivatives, not the spot. Kasi yung spot, it's like a Philippine Stock Exchange lang na buy low, sell high. Ito, meron tayong tinatawag na long pataas, short pababa. So kung i-reflect yan dito sa chart, andito yung tool ng TradingView sa left side, 1, 2, 3, 4, 5, 5th row, nandyan, long position and short position. So okay natin dito. Sa settings ko, yung long ko is ginawa kong color green sa taas and then gray. Ito yung parang stop loss ko, which we are going to discuss later on. Alright, next is yung short position naman. This one. Okay, yung short ko naman is reflected by red color pagpababa. So ito yung entry position sa gitna, entry position sa gitna. Yan yung entry price mo. And then yung take profit mo pag naka long position ka is nasa taas. And then ang stop loss mo ay nasa baba. Kung naka short position ka naman, ang take profit mo is nasa baba, ang stop loss mo is nasa taas. Yan. So madalas gamitin yan kung gusto mong makita yung positions mo sa chart, nilalagay mo yan. So now
bakit mo sinabi ka-signal na sa PSE is buy low, sell high lang? Dito, paano yun? Meron tayong tinatawag na shorting, pagpapaba. Dito, kumikita ka habang bumababa yung market. Yung position mo kasi, kung yung market is pataas siya, bullish, dapat ang position mo is long. Pag nag-short ka dyan, matatalo ka, syempre, pupuntahan yung SL mo. Yung short naman, vice versa. Yun naman, pag bearish, kailangan dapat naghahanap ka ng entries ng short. So, let's go dito sa chart para mas maintindihan mo. Ito, BTC chart to, 1 hour chart. So, sabihin natin maglagay ka dito ng short position. Ang stop loss mo nasa taas. Just to visualize lang yung long position, sabihin mo dito ka nag-long position. Take profit mo dyan sa taas. Yan. SL mo, stop loss mo is nandito sa baba. Now, papataas ang market, okay, alam na natin yun. Buy low, sell high. Itong market naman na to, pababa yung market, nag-short ka, paano ka nag-gain? Si Bybit or si Binance, meron siyang tinatawag na sa futures market sa derivatives, hindi sa spot, meron siyang reserve. Let's say for example ito 1 BTC, pwede niyang ipahiram to sa'yo ngayon para i-short mo, isi-sell mo dito yung 1 BTC, sabihin natin na lang it's worth $100 na lang, sabihin mo. Ngayon bumaba yung market, siya dito, ito sa level na to is $100. Dito naging, let's say for example lang 1 BTC naging $50 na lang, USDT Tether. Tether dito pair. Sa Binance or Bybit merong pair na imbis na USD, it's Tether or USDT or USDC. So, balik tayo dito. Yung price na nandito na siya is 50 USDT na lang siya. Paano ka nag-gain? Syempre, binenta mo siya ng $100, pinayback mo siya ng $50 USDT. So, ang naging katumbas niya, yung worth 100 mo dito, naging 2 BTC na siya. Naintindihan? So, ganun lang kasimple. So, in short, pwede kang kumita habang papataas ang market, pwede ka namang kumita habang pababa yung market. Basta tama yung entry mo. Tama yung bias mo. Okay? Next is the take profit and stop loss. I guess na-discuss na natin to, but yun. Take profit mo is nasa taas, stop loss mo nasa baba pag nag-long ka. Baliktad naman sa short. Okay? Now, some traders gusto nila meron ng BE or what they call the break-even. Na kunyari, nag-enter ka dito, ang gagawin mo is isa-set mo na yung SL mo dito. So, break-even ka na. Bumalik man dyan itong market, ma-hit man yan, hindi ka natalo. Bumalik lang dun sa break-even. Alright? Next is the PNL. Or profit and loss percentage. Yan, laging fineflex yan sa mga social media or kung kahit saan man. It's just, yun, profit and loss percentage, kung gaano kataas yung profit mo, yun, ilang percent, and ilang percent yung loss mo, kung saan pumupunta si market.
Okay? Realized and unrealized P&L. Realized is kung na-withdraw mo na or na-out mo na yung position mo. Unrealized is habang nandun pa yung position mo, unrealized pa rin siya. Hindi pa na-out yung trade mo. Okay? Next is the margin. Dalawang klase ng margin, which is isolated and cross. Isolated means para mas maintindihan nyo, bigyan natin to ng amount. Kunyari, ang account size mo is 1,000 USDT. Tapos, ang margin mo, say for example, 100 USDT. Yan. Meaning, sa buong account size mo, sa wallet mo, ang tinataya mo is 100 USDT. Yun yung margin mo. Now, in one trade ha. Now, if isolated yun, kung natatalo ka, hindi sumunod sa bias mo yung market, ang matatalo lang sa'yo is tong 100 USDT. Okay? Pero kung naka-cross ka, magbabawas siya na magbabawas dito. So, 1,000 USDT. Sabihin natin natalo ka na ng negative 150 yung sa PNL mo. 150%. So, ang mangyayari dito, mababawasan siya, magiging 850 na lang yung account size mo. Binabawasan niya cross. Yan yung cross margin. 100 USDT. That is kung wala pa yung leverage. Yung next topic natin. Leverage is, or leverage rate is yung multiplier na pinapahiram sa'yo ng exchange. Si Binance, Bybit, BingX. It may be, depende sa coin, kung ano yung allowed nila sa one coin. Let's say for example, 10x times 10. Okay. Yung 100 USDT times 10 is equal to your position, which is 1,000 USDT. Yun yung leverage. Pinapahiram ka niya para mas lumaki yung gain mo. Pero mas lalaki rin yung losses mo if ever matalo ka. Pero sa atin, in my strategy and sa risk management ko, by the way, watch the risk management video that I'm going to post dito sa YouTube channel ko rin. It doesn't matter kung ano yung leverage mo, basta tama yung position sizing mo. We'll discuss that in other topic. Okay? So, yun lang yun, yung minimum leverage. Kung ito naka times 20, ito yung position mo times 2,000. Pero ang margin mo pa rin is $100 USDT from that account size na 1,000 USDT. Okay? Next is the market or limit order. At lang yan. It just simply means market order. Madaming klase ng orders, but ito yung pinaka-common. Market order, nandito na yung price. Let's say, hindi pa ginawa itong trend na ito na pataas. Dito pa lang. And gusto mo nang mag-long. Magma-market order ka dyan para maka-enter ka na sa market. Okay? At that, kung mag-enter siya, kung ano yung available na price at that period of time na nag-enter ka. Difference between the limit order, let's say, nandito na yung market, hindi pa ginagawa itong trend na ito. Nandito pa lang. And you want to go long. Gagawin mo is mag-limit order ka sa price na to. Dito yung gusto mong ma-entryhan. So, naka-limit order ka, bumalik yung price doon. You can see here. Then, naka-enter ka for long. Market and limit order. Next is the liquidation. So, in relation to this leverage rate,
margin, and then your position and account size. Liquidation is, sabihin natin, pinahiram ka ni Bybit. Nag 10x ka dyan. Pinahiram ka niya na para makuha tong 1,000 USDT na position, times 10 ka, ang napahiram sa'yo is 900 USDT. Yan ang pinahiram ni Bybit sa'yo. Pag natalo ka, let's say naka-isolated ka, ang matatalo lang sa position mo is yung 100 USDT na margin. Si Bybit, automatic magko-close yung trade pag natalo na sa'yo yung margin. Mababawi niya yung 900 USDT. Liquidated to ngayon, itong 100 USDT, kung naka-isolate. Pero kung naka-cross ka, eto pa ang ubusin niya, yung buong account size mo, bago ka ma-liquidate. Okay? So, since nandito na rin lang tayo sa liquidation, happyawan ko na tong liquidity na to. So, liquidity, nagtatanong kayo, ano ba liquidity? Liquidity. Sa chart, it just simply means kung saan, yung price kung saan madaling makabenta at makabili ng asset or ng coin. Alright? Let's say for example, sa strategy ko, or sa strategy rin na most traders is to find liquidity. Let's say for example ito, sa retail trader, ang tawag dito is double top, and it's a sign na bearish yung market. Ang ginawa nila dito ngayon, yung mga retailers nag-short dito, short kasi akala nila baba na. Nung nakita itong double top na ito, dito sila nag-short. Kung hindi nila alam, yung mga institutions or mga market makers or kung tawagin mga whales, may engineered na mechanism sila para kunin tong mga stop loss ng mga retailers. Sabihin, dito yung liquidity. Ikaw na retailer ka, nag-set ka ng stop loss mo, meaning readily available yung stop loss mo para i-short ng mga whales. Okay? So, andito ang liquidity sa top na to. Sa top niya, ang double top na yan. Kita mo, pinukulang nila. Saka tumuloy yung market na short. So, that's liquidity. Ibig sabihin, kung saan yung mga stop loss nila, kung tawagin pa sa ICT or sa inner circle trader na strategy is stop hunt. Okay? So, yun. It's just simple. Liquidity. Madaming types ng liquidity. It can be trend line liquidity. Trendline liquidity. So sila, yung mga retailers, naglo-long dito, nagbabounce, stop loss dito, naglong ulit dito, or dito, kasamang trendline yan, dyan. So asa ng stop loss nila? Dito. Naglong dito, andito. Ginawa ni market, kumuha siya ng premium price para ibenta rin at kunin yung mga stop loss nito. So, una kinuha yung stop loss dito, bumaba, nag-sweep siya lahat sa mga stop loss dito na readily available at daling makapag buyback dyan kung nag-short ka. Kasi readily available na yung mga asset na yun, sinet mo sa exchange dyan ng stop loss ko. So, lahat ng mga stop loss dyan, liquidities yan. Ang daling makapag buyback dyan. So, dyan pupunta yung market. Kinain ng lahat ng mga stop loss ng mga naglulong dito. So, yeah,
If you want more videos like that, I'm going to make a detailed video of my strategy. It's an ICT strategy, but with a twist, right? Next, support and resistance. So as the name implies, yung support is kung ano yung nagsusupport sa price na hindi niya tinatagos tapos tumataas. Like ito, resistance itong area na to. Yan, like, then ano pa? Yung mga clear, pag tingin mo sa chart, it's clearly a resistance or a support. Ito, resistance tong area na to. Yan. Yun lang naman yung meaning nun. But, madaming terms o paano dinidescribe yan. I mean, maraming terminologies for that idea na support and resistance sa iba't ibang strategies. It can be called supply and demand or key levels. Yan. Key levels if you're doing price action. Supply and demand sa SMC, sa smart money concept na nag-evolve din galing kay ICT. Okay? So, next is the funding rate. I have here a screenshot sa Bybit. Sa Binance meron din ito. Funding rate is here. So, funding rate are the fees set by cryptocurrency exchanges to maintain balance between nung underlying asset tsaka nung contract prices. Meaning lang is mabalance yung price ng spot sa futures or sa derivatives. Kasi magkaibang price niyan. Kunyari ito, pataas na dito si futures, sa spot is mababa pa siya. So kinokontrol siya ng funding rate. Anong implication yan? Pag malaki ang funding rate, malaki na positive, yung mga long ang nagbabayad kay shorterist, mga nagsa-short. Pag malaki naman yung negative niyan, naging negative 0.2 or negative 0.5, negative 1, yung mga nagsa-short ang nagbabayad sa mga naglo-long. Meaning, dinidiscourage mag-short kung negative yan na malaki para mabalance yung price na mag-long, para mabalance dun sa difference sa spot market. Yun. Negative na malaki, be careful on going short. Positive na malaki, be careful on going long. But if you have the proper if you have the correct bias kung saan pupunta yung market, just do a proper position sizing, which I'm going to discuss in my other videos. Right? And then the last is the cost averaging. Cost averaging parang DCA, dollar cost averaging. Habang papataas or pababa, sabihin na lang pababa, short. Habang papataas si market dito, is nagbi-build ka ng position mo, mag-short. Yan. Short ka ulit dito sa taas. Habang sumasaliwa sa sa bias mo yung market. Papataas siya, bumaba. Sulit. Short ka dito. So, yun yung dollar cost averaging, which is also called scaling in. Scaling out is kung tinatanggalan mo na ng positions ng nagtitake profit ka na, scaling out pa konti-konti. So, yun. That's DCA or cost averaging. May tinatawag din namang pyramiding. Kung pababa yung market, nangyari to short, sa tuwing bumabalik siya dyan,
nag-a-add ka ng position. Pyramiding tawag. Take profit mo is same pa rin sila. That's yun, pyramiding. So I think that's it for now. I hope may mga natutunan kayo sa mga simpleng mga terminologies na ito, and good luck on your trading journey. Please subscribe to my YouTube channel, tsaka pa-like na rin tong video na to. And if hindi mo pa na-follow yung Facebook page ko, just click on my profile and go to the Facebook page and follow and like my page. Ilalagay ko rin dito sa description ng video na to yung link ng Facebook ko. And by the way, I have a Discord. It's in the early phase, but I would like especially newbie traders na mag-join so that makapag-discuss pa tayo ng mga iba't ibang insights about crypto trading.